Lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola si Edeline. 8 taong gulang siya nang magsimulang magsaka sa bukid para may kainin. Salat na nga sa yaman, salat pa sa pagmamahal ng mga magulang. Kung kaya't sa kanyang pagtanda, hinanap ni Edeline sa pakikipagrelasyon sa mga lalaki ang pagmamahal na pupuno sa kanya. Okay lang kahit na masaktan ako, kahit na may asawa pa yan, kahit na basta gusto ko Gusto ko yung tao na yan go ako. Hanggang umibig si Edeline sa isang lalaking mayroong asawa. Nagbunga ng 2 anak ang kanilang maling relasyon. Subalit nagkahiwalay rin sila. Nakakasawa ka na. Yung gusto niya, tapos gusto ko, ayaw naman niya. Walang isang linggo na hindi kami nag-aaway. So, magkiwalay lang kami. Sabi ko, bumalik ka sa asawa mo. Ayusin mo yung pamilya mo. Ako, babayaan mo na ako. Solong pinasa ni Edeline ang pagpapalaki sa mga anak. Hanggang muli siyang nagmahal sa isang lalaking mayroon ring asawa. Tinulungan niya ako sa mga anak ko. Tsaka sinuportahan niya ako. Sa halip na makadama ng kaligayahan, lalo lamang nakadama ng kalungkutan si Edeline. Pag wala siya, nag-iisip ako na parang sabi ko, ano ba yan? Parang hindi naman normal yung namin, relasyon namin. Kasi, syempre, pag kailangan ko siya, nandun siya sasawa niya parang ganon. Although, marami akong pera. Pero hindi ako masaya. Sa gitna ng kanyang matinding pinagdaraanan, nakapanood si Edeline ng programang The 700 Club Asia sa telebisyon. Nagbigay ng inspirasyon sa kanya ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng pagbabagong buhay sa tulong ng Panginoon na tampok sa programa. Sabi ko nga, bakit siya? Inayos ng Diyos. Parang gano'n. Bakit ako? Bakit ganito yung buhay ko? Sana ako din. Sana maging maayos rin yung buhay ko. Kasi that time, parang gulo-gulo ng buhay ko. So, nag-text ako doon sa 700 Club Asia. Sabi ko, kung pwede hanapan niyo ako ng malapit sa location ko na church. Sa tulong ng prayer counselor mula sa CBN Asia Prayer Center, naikonekta si Edeline sa isang Kristiyanong simbahan. Dito niya sinimulang palaguin ang pananampalataya sa Panginoon na unang natanim sa kanyang puso sa pananood ng The 700 Club Asia. Ang laking bahagi sa buhay ko ng 700 Club Asia. Doon ako natuto tungkol sa Diyos. Yung parang kahit na maraming pagsubok, basta magtiwala ka lang. Sinimulang itama ni Edeline ang kanyang buhay. Nakipaghiwalay siya sa kanyang naging karelasyon na may asawa. Nagkaroon pa si Edeline ng isa pang karelasyon, pero iniwan rin siya nang siya'y ma-stroke. Sa mga panahong ito, lalong kumapit si Edeline sa Panginoon. Nang ibabaw sa kanya ang pagtitiwala at paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang nagawa. Sabi ko, tanggapin mo ko inaamin ko yung mga kasalanan ko. Hangain mo ako dun sa sitwasyon ko. Ayoko nito, ayoko ng sitwasyon ko. Naging matibay na kaagapay ni Edeline ang Diyos at ang kanyang salita para sa kanyang kagalingan mula sa stroke at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Buong puso niyang ipinaubaya sa Panginoon ang kanyang buhay. Ganap niyang natagpuan ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Binigyan ako ng pagkakataon, sabi ko, na mabuhay ulit. Naayusin yung buhay ko. Ang Panginoon, all in one, may boyfriend ka na, may partner ka, may tatay ka. Lahat na siya. So, sabi ko nga, wala na akong hanapin. Totoo ko. Ang buhay ko ngayon dahil sa Diyos, payapa po. May kapayapaan sa puso ko.